Bayan, ano nga ba ang tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan tulad ng barangay chairman, alkalde at chief of police? Alinsunod sa Republic Act 7160 of Local Government Code of 1991, ang mga barangay chairman at mga alkalde ay may kapangyarihan na magpatupad ng batas tulad ng pag-implementa ng mga programa para sa kapakanan ng kanilang mga constituent at binigyan din sila ng mandato na sugpuin ang mga masasamang gawain at mga illegal gambling sa kanilang nasasakupang lugar. Subalit may mga halal ng bayan na hindi nila naipatutupad ang batas kapalit ng pakinabang sa mga iligalista. Malinaw sa Presidential Decree 1602 at Republic Act 9287 na anumang uri ng iligal na sugal na may pagtaya ng pera, ito ay malinaw na iligal lalo pat pinalakas ang penalty nito sa pamamagitan ng Republic Act 9287. Subalit may ilan na opisyal ng PNP na hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin kung kaya't ang inyong lingkod ay nakipag-ugnayan sa tanggapan ni na Mayor Lutaw ng Marilao, Bulacan at Mayor Roderick Johnson ng San Miguel, Bulacan upang ilapit ang mga inireklamong pasugalan sa kanilang bayan. Panoorin natin ang video ng sugalan ng peryahan o color game dyan sa Marilao, Bulacan. Next ball, tuloy again sa G1 52. Si Balidos, 9-3-5-2. G52, si Balidos. Bilang karagdagan ng sa naguman, 9-3. Number 70, Palao, 70, sama. Number 70. Ayan, bayan, napanood naman ninyo kung paano magsugal ang mga minor de edad dyan sa color game at drop ball sa Marilao, Bulacan. Malino po yan na may mga paglabag sa batas ang mga operator ng color game at drop ball. At dahil dyan, panoorin naman natin ang pahayag ni Secretary Benhur Abalos ng DILG. Si DILG Secretary Benhur Abalos sa patuloy umanong operasyon ng mga iligal na sugal, pero masosolusyonan naman daw yan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pulisya. Nakatutok si Cedric Castillo. Kahapon sa press briefing ng Malacanang, nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. Wala pang pahayagang Philippine National Police. Malinaw po yan mga kababayan, Mayor. At Mayor Henry Lutaw ng Marilao, Bulacan at siyempre sa Chief of Police ng Marilao, Bulacan na si Police Colonel Cacho. Colonel, kilos ka naman, At malinaw po yan na may paglabag sa batas ang iligal na pasugalan. At hindi lamang yan, panoorin naman natin ang pahayag ni Senador Bongo na kung saan ay malinaw na sinabi ng Senador na kung ayaw ng mayor, ayaw ng chief of police, ay walang illegal na pasugalan. Ako po, sangayon po ako dyan. Hindi lang po sa pagpatay. Tama po yung one strike policy. Alam nyo, halimbawa sa isang lugar, sa isang syudad, sa isang probinsya, alam nyo kung ayaw ng pulis at ayaw ng mayor, ayaw ng executive, hindi talaga mangyayari yan. Ibig sabihin, maaaring may lulusot, maaring, halimbawa, sugal. Pag ayaw ni Chief of Police, ayaw ni Mayor, hindi talaga pwede yan. Pag ayaw ng Police, ayaw ng Mayor, itong mga illegal na activities na ito, hindi talaga pwede yan. So, nasa sa kanila na po yun, nasa otoridad yun kung gusto at ayaw nilang gawin. At yung one strike policy, okay po yun.
isang babala po yun na huwag kayong magpalusot sa inyong lugar. Itong pagpamatay ng mga kababayan natin, mga officials, mga civilian. Kung ayaw talaga ng pulis at ayaw ng mayor, kaya kahit paglalusutan, dapat may managot. So, para Ayan mga kababayan, napanood naman na ninyo si Senador Bongo, no? Malinaw na kung ayaw ng mayor, ayaw ng chief of police, ay wala talagang illegal na gawain, lalo na mga illegal gambling sa inyong area of responsibility. Kaya doon sa mga mayor na ating babanggitin at sa mga chief of police, dapat kumilos kayo, huwag kayong pakaangkaang. Malinaw po yan na paglabag sa Presidential Decree 1602, at yan ay ipinalakas sa mga penalty dyan sa pamamagitan ng Republic Act 9287. Ewan ko na lang pag hindi pa kayo kumilos, Mayor, na ating babanggitin at maging ang mga chief of police. Kaya ito, panoorin nyo ang ginawa nating aksyon sa pagpunta natin sa opisina ni Mayor Lutaw. Tayo nakipag-ugnayan sa kanyang opisina upang i-report ang mga reklamong nakarating sa aming opisina kaugnay sa inireklamong mga iligal na pasugalan katulad ng color game at drop ball dyan sa may Barangay Ibayo sa likod ng SM Marilao, Bulacan. Panoorin natin. Okay mga kababayan, nandito tayo sa City Hall ng Marilao, Bulacan, kung saan meron tayong sadya kay Mayor Henry Lutaw kaugnay sa nireklamong mga color game at drop ball sa likod ng SM Marilao. Ayan, nakikita natin ang pangalan ng Marilao City Hall. Ayan, maraming mga tao na nagkakagulo. May mga demo rito ng mga produkto. At yan, ganda na kanilang City Hall. Ito pa tayo sa opisina ni Mayor Henry Lutaw. Kaya na ating sadya, ilapit natin sa kanya reklamo ng taong bayan kaugnay sa illegal gambling na pinalulukuhan ng mga batang mag-aaral, yung mga minor de edad na naglalaro o tumataya ng sugal na color game at drop ball. Yung opisina ni Mayor Lutaw, subukan nating lapitan at makipag-ugnayan. So, dito tayo sa opisina ni Mayor. Hintayin natin. May kausap lamang at baka makausap natin. Good afternoon. Ako po sekretary ni Mayor. Yes po. Oo, sa ano po kami sa Latigo Newspaper tsaka sa Latigo News TV. Kaya gusto sana namin makausap si Mayor kaugnay dun sa mga complaint tungkol dun sa illegal gambling, yung kinocomplain ng mga color games sa likod ng City Hall. Pwede maramat pangalan niyo, ma'am? Ano po pangalan niyo? Kim. Ma'am Kim. Nandito po kami para parating kay Mayor. Kung di man namin siya makausap, kasi alam namin may meeting si Mayor. Mega meeting ako. Opo. Ngayon, paparating na namin sa inyo, Ma'am Kim, yung complaint ng taong bayan dun sa illegal gambling, dun sa likod ng SM Marilao. At Sa likod po ng SM Marilao, may mga color game at may mga drop ball, ang mga nagtumataya, mga bata, mga minor de edad. May mga video kaming hawak na katunayan yung mga naglalaro na yun, kinocomplain po yun. Alam naman natin na napakahusay ng ating butihing Mayor, tapos masisira lang sa ganun-ganun illegal gambling. Sana po makarating kay Mayor, aksyonan niya po ito at ipasara niya. Dahil pursuant to Presidential Decree 1602 and Republic Act 9287 as amended, bawal po yung mga illegal gambling. Lalo na yung kapag yung tinatayaan ng pera, involved ang money, bawal po yun. Parating niyo po kay Mayor, ha? Ang alam ko po meron nang nagdala dito ng letter. Meron na po ba? Regarding doon.
Kaya nga po, kaya nga kami nakatanggap din kami ng reklamo, Ma'am Kim, no? Kaya kami nandito para parating na rin kay Mayor para aksyonan niya. Para naman makuha namin ang panig ni Mayor, malinis ang kanyang pangalan, at umaasa kami, Ma'am Kim, na maaksyonan ni Mayor. Tama po ba? Opo. So, yun lang po ang aming sadya dito. Kung gusto niyo, sir, pwede niyo pong makausap si... Nandiyan po ba si EA? Administrator, pwede. Opo, Oo, po si EA. nandiyan ba? Si A na lang. Meeting din? Ayan. So, yan mga kababayan, no? Kausap namin si Ma'am Kim, yung secretary ni Mayor Henry Lutaw, at napakabait. At si administrator, baka makausap natin, bilang administrador ng City Hall ng Marilao, Bulacan, ay madinig natin yung kanyang aksyon at panig. Ito mga kababayan, papunta tayo dito sa loob sa opisina ni Admin Froilan Angeles dahil si Mayor ay sobrang busy dahil may department head meeting. So, yan, papunta na tayo rito sa opisina ni Admin Froilan Angeles. Ma'am, good afternoon. Andiyan po ba si Admin Froilan Angeles Neria? Ma'am, nandito po kami kasi ito nga po na po tayo. Ano? Ito nga complaint ng mga residente ng Marilao, especially yung mga magulang. Nagko-complain sila tungkol doon sa illegal gambling, yung color game at drop ball doon sa likod ng SM Marilao. So, kinalulukuhan ng mga minor de edad yung pagtaya ng sugal na drop ball at color game. Ay tumataya po mga bata, bawal po yun. May money involved. Katunayan, ito po, si Mayor ay nakalagay na po dito sa dyaryo. Kaya kami nandito para makuha ang panig ni Mayor para aksyonan niya yung illegal gambling. Ito po yung part 1 ng aming issue. Andiyan po si Mayor, nakalagay po siya. Tapos ito po ang part 2 ng aming, yan po si Mayor. Ito po yung part 2, ma'am. Pasahin nyo na po ito. Si Sir Froilan Angeles, Executive Assistant. O sana makausap sana namin mga kababayan, no? Kasi ako po wala po akong otoridad po. Wala otoridad si ma'am. Ano? Tawagan na rin siguro namin. Pakita nyo na po siguro ito para maaksyonan ni Mayor. Sa ganon, madinig din namin ang panig ni Mayor tungkol dyan. Ayan, nakalagay na po si Mayor dyan. Part 1, part 2 na po yan. Nakausap niyo na po yung Secretary, sa kabila? si Ma'am Kim. Opo, ano pong sabi? Sabi niya, baka kay admin na lang. Sorry, kay Executive Assistant na Froilan Angeles. So, wala naman siya. Sabi ko, parating mo na lang kay Mayor yung aming concern na complaint ng taong bayan at aksyonan yung kinukomplain na illegal gambling. Kayo po, iiwan niyo na lang po ba? Iwan na po namin yan. Nagbigay na po kami niya sa Secretary, ma'am. Mga kababayan, napanood ninyo ang pakikipag-usap natin sa staff ni Mayor Henry Lutaw na si Ma'am Neri, mga kaibigan. At sa naging magandang resulta ng ating pakikipag-ugnayan sa opisina ni Mayor Lutaw ay kinagabihan dahil nga po sa ipinarating natin na reklamo kaya sa opisina ni Mayor Henry Lutaw ay kaagad namang tumawag sa inyong lingkod si Executive Assistant Froilan Angeles upang ipaabot sa ating kaalaman na kaagad niya itong ipaparating kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Norman Cacho, na kanya agad itong ipapahuli at ipaparating din kay Mayor Henry Lutaw ang ginawa nating aksyon na paglapit natin sa problema ng mga tao kaugnay sa illegal na pasugalan na color game at drop ball dyan sa may Barangay Ibayo, likod ng Marilao, Bulacan. Kaya in fairness kay Mayor Henry Lutaw at kay EA Froilan Angeles, agad silang umaksyon at nabalitaan nga natin na hinuli na kaagad ng mga tauhan ng PNP, ng Marilao PNP, ang illegal na color game at drop ball dyan sa likod ng Marilao. Hinuli na po dahil sabi nga natin talagang action man pala itong si Mayor Henry Lutaw. Katunayan, tayo po'y nag-text sa kanya at ito ang kanyang sagot. Basahin lang lamang natin para sa kaalaman ng lahat at sana sa lahat ng mga mayor na ating babanggitin na mayroong mga illegal gambling sa inyong bayan ay umaksyon kayo. Huwag kayong pakaangkaang, gumaya kayo kay Mayor Henry Lutaw na umaksyon
agad-agad kaugnay sa reklamo ng taong bayan at kapakanan ng taong bayan ang unang inisip ni Mayor Henry Lutaw. Ito ang agarang aksyon ni Mayor Henry Lutaw. Yes, sir, I gave an immediate instruction to our Chief of Police, Police Colonel Cacho. It was stopped already. Thanks for bringing this matter to our attention. We are not in any way tolerating illegal gambling in our municipality. Thank you, sabi niya, no? Talagang ang galing ni Mayor Henry Lutaw. Kaya doon sa mga mayor na ating babanggitin na may mga illegal gambling na inireklamo at nakarating sa aming tanggapan, abay dapat kumilos kayo mga mayor. Huwag kayong pakaang-kaang. Gayahin niyo si Mayor Henry Lutaw na isang beses lamang nating pinuntahan ang kanyang tanggapan at tinext si Mayor Henry Lutaw ay umaksyon agad itong opisyal. So sana ganyan kayo mga mayor, malinaw po yan sa binigyan kayo ng mandato ng batas na kayo'y mag-implement ng mga programa at magpatupad ng batas laban sa mga illegal na gawain, lalo na mga illegal gambling, mga kababayan. And congratulations din kay EA Froilan Angeles dahil napakausay ninyo. Samantala, mga kaibigan, pinuntahan naman namin ang opisina ni Mayor Roderick Chongson na kung saan ay talaga namang marami ding mga illegal na pasugalan sa kanyang bayan sa San Miguel, Bulacan, na kung saan ay nagkalat ang mga color game at drop ball sa mga peryahan ito. Alam nyo mga kababayan, itong mga peryahan na ito'y front lamang ng peryahan kuno. Pero ito talaga front ng illegal na pasugalan dahil ito ang racket ng mga illegal gambling operator na maglagay ng mga rides. Pero sa loob nito ay may mga illegal na pasugalan at ito ay kinukonsinti ng mga kapulisan at magkaminsan mismo ang mayor ay patong rito mga kababayan. Kung kaya't ito, panoorin natin ang pakikipag-ugnayan natin sa tanggapan ni Mayor Roderick Chongson ng San Miguel, Bulacan. Yan, yan, makikita natin yung kanilang munisipyo, talagang makikita natin na ito siguro ay mga sinaunang munisipyo, Magandang tingnan dahil luma na kanilang istruktura. Ito ay noon pang 1874. Tingnan natin kung nandito si Mayor Roderick Chongson. Tara! Diretso lang tayo. Yung kanilang munisipyo, lumang-luma, sinauna, 1874 pa pala ito, guys. At talaga namang kakagulat dahil luma ang struktura. Pero maganda. Sino ni Mayor? Hi sir, good afternoon. Sa media po kami, sa Latigo Newspaper, tsaka Latigo News TV, sir. Ano kaya si Mayor? Andiyan po ngayon kasi hindi ko kayo pwede pumasok. Ang haba po ng pila. Ayun, may meeting. Pinapalabas. May meeting, ano? May meeting po kasi. Oo. Marami pong ka-meeting. Yun si Mayor. Sino bang kahit na sekretary o kaya... Sekretary, wala doon din po. Andun din? Yung ka-meeting po kasi. Wala naman po niya nakausap yung mga sa kanya. Ano ba yan? Department meeting ba yan o mga tao? Mga tao lang yan. Yung po nakapila, head po yan. Ha? Head po yan. Mga head yan. Mga head po. Department dito, usap niyan. So, mga kaibigan, may meeting si Mayor Roderick Chongson sa mga department head at papaalam sana natin sa kanya ang
i-complain ng mga illegal gambling dito sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Okay, hintayin natin. At wala bang kahit of the municipal mayor, kahit si admin, wala rin ano? Sa Hindi din. po kasi may kinakasin po sa labas. Ano sa labas? Kahit assistant secretary, wala. Pero yung private secretary, yun, dito po yan. Pwede mo kausap natin para ano. Good afternoon. Kayo na lang pong kausapin namin. Kayo naman yung sa admin office. Tinuro kami dito. Pwede ba? Saglit lang. Okay. Marami pa nakapila, sir, na para kausapin si Mayor. So, palagay ko kayo na lang. Iparating nyo na lang kay Mayor para at least kung ano man ang action ni Mayor, through you, baka pwedeng iparating mo na aming mensahe. Kasi ganito, sir, yung nandito kami, kasi si Mayor, kilala naman namin yan, may mga nag-complain kasi sa amin sa opisina, kalat nga raw dito yung illegal gambling, yung mga peryahan, may color game, may dapat aksyonan ito ni Mayor. Kasi lalo niyan, mga bata yung mga naglalaro sa color game, nagtataya ng pera. Katunayan, sir, ito yung issue namin sa dyaryo, para at least parating na lang, sir, kay Mayor. Ito po yung part 1 nung yan yung part 1, pero ito yung talaga nandito si Mayor. Ito parating naman ito kay Mayor. Andiyan si Mayor, yan Pero tinawag ko na sir kung sa nasa loob pero matagal pa raw dahil marami nakapila, sir marami nakapila. Parating nyo na po ito, sir, kay Mayor na yung illegal gambling dito, ma-actionan niya. Yun lang po. Iiwan na po namin ito, sir, parating mo lang po ito. O para just in case kung ano man reaction ni Mayor, pwede ba kayong makausap? Kahit kayo na lang sa admin office. Tawagin natin. Sino? Si Mayor. Parang gano'n. Parang kahit full patch interview na lang. O kaya, paano ba? Tatawagan na lang namin ng sir kayo ng group phone. Oo. So, tinawag ko na sarili, hindi ko lang sumagot ko na sa loob. Tinawag ko na po sa loob. Marami daw kasing tao, sabi ng lalaking nakaputi. O ngayon ganito na lang, sir, parating mo na lang ito kay Mayor na ang request ka mo ng Latigo Newspaper at Latigo News TV, ma-actionan ni Mayor ang illegal gambling dito sa San Miguel, Bulacan. Ito po yun. Pwede ko kami mag-iwan ng number. May number ba kayo, sir? Just in case to follow up kung na-actionan na bilang admin. Sige, sir. Sige. Sir, pakilagay lang, sir, yung pangalan niyo, sir. Basta, sir, natapos yung kausap ni Mayor, tatawag kami sa inyo. Rayson, oo. Sige, sir. Sir, kunin niyo itong dyaryo. Sir, paano yung number niya para kahit through phone, makapagbigay Kahit through phone, yan, kuha ng kanyang side. Apo, sir. Kasi hindi natin alam ang ano. Yan, sir, number ko, ha. Yan. Sir, ano po kayo, sir? Paano natin sa pangalan niya? Para adjust, pag natapos ang kausap ni Mayor, sir, parating mo agad sa kanya, oo. Yes, sir, para siya ang magbigay niya yung kanyang statement. Statement niya, yeah. Ito kasi, sir, si Mayor Rayson. Sir, story niya dito. Dito sa page 2. Ayan, sir. Kaya mabasa ni Mayor yan. Dito. Ito, sir, ha? May issue lang to, sir. Lunes lang. Ayan, Andito po si Mayor. Kaya nandiyan yung mukha niya. Paano, sir? Tutuloy na kami. Sige, sir. Papatawagin ko agad sa inyo si Mayor. Basta natapos yung kausap niya para mayon. Ayan ako. Ayan, mga kababayan, nadinig naman ninyo ang ating pakikipag-usap sa private secretary ni Mayor Roderick Chongson na si Rayson Santos. Mga kababayan, Mayor, ayan si Mayor Roderick Chongson, sir. Asahan namin na yung mga illegal gambling dyan sa bayan mo sa San Miguel, Bulacan ay ipapahuli mo na yan, lalo dyan sa poblasyon. Napakarami daw mga illegal gambling dyan sa mga peryahan na color game at drop ball. May natanggap din kaming report, yung bayan mo ay halos karamihan sa mga barangay ay may mga pergalan na may mga color game at drop ball. Mga bata, Mayor, minor de edad ang mga naglalaro. At may nakuha din kaming A1 information na hinuli daw yung ilang color game at drop ball dyan sa San Miguel, Bulacan na mga tauhan ng Arto. Pero Mayor, yung
Chief of Police mo na si Police Lieutenant Colonel Abilino Protasio. Colonel, hindi ka pa raw nag-o-order sa mga tauhan mo na ipatigil mo na yung illegal gambling sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Malinaw po yan, Colonel, na labag sa Presidential Decree 1602 at Republic Act 9287 as amended. Lalo pa po yung pinalakas yung mga penalty na yan, kung kaya't dapat umaksyon kayo, Colonel Abilino Protasio. At Colonel Mayor Roderick Johnson, sir, malinaw po yan sa alinsunod sa Republic Act 7160 of Local Government Code of 1991. Lahat ng mandato ay ibinigay sa Chief Executive yung magpatupad ng mga programa at labanan ang illegal na gawain at illegal gambling. Mayor Roderick Johnson, sir, kung kaya't umaksyon ka at hindi titigil itong aming tanggapan hanggat hindi ninyo inaaksyonan ang reklamo ng taong bayan. Kapag kami may nabalitaan na may mga illegal gambling pa dyan, ay lagi namin kayong gigisingin, Mayor Roderick Johnson, ay lalong-lalo na ngayon, papalapit ng eleksyon. Sasabihin namin sa taong bayan na kayong mga alkalde na pabaya sa tungkulin ay dapat huwag nang suportahan. Lahat ng mga mayor na isusumbong dito sa aming programa ay aming gigisingin, aming pupukawin para mabigyan ninyo ng atensyon ang reklamo at hinaing ng taong bayan. At dahil dyan, tinungo na rin namin ang opisina ni Police Lieutenant Colonel Abilino Protasio. Subalit tila pinagtaguan kami ni Hepe. At natanong namin yung kanyang desk officer na si Staff Sergeant Tango. At sinabi ng police na humarap sa amin na si Hepe daw ay nasa kanyang tanggapan. Subalit noong pinuntahan niya at kakausapin namin, binalikan kami, wala na raw si Hepe. O panoorin natin yung pakikipag-usap natin sa desk officer ng San Miguel, Bulacan PNP. Guys, papunta tayo sa police station ng San Miguel, Bulacan dito upang i-coordinate natin yung complaint ng mga tao kaugnay sa illegal gambling dito sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Tayo galing sa opisina ni Mayor Roderick Johnson. Busy si Mayor, sobrang dami ng tao, pila-pila ng tao. So nakausap na lang natin yung kanyang administrator, si Sir Rayson. So tara, dito tayo sa police station ng San Miguel, Bulacan. Ayan, papasok na tayo sa police station para makuhanan din natin ito mamaya, tumapalan nila. Tara. Sir, good afternoon. Sa media kami, sa Latigo Newspaper and Latigo News TV. Ano ba si Colonel Abilino Protasio? Interview sana namin actually, galing na kami sa opisina ni Mayor Johnson. May mga complaint kami natanggap kaugnay doon sa complaint ng mga concerned citizen na yung mga magulang daw ay naglalaro doon sa mga peryahan, tumataya ng sugal na color game at saka drop ball. Nandito kami para makuha yung panig ni Colonel Abilino Protasio kung anong gagawin niyang action sa sinasabing complaint na mga illegal na pasugalan dito sa San Miguel, Bulacan. Pwede kayo sa makausap. Sige po, i-coordinate mo muna po. Coordinate mo muna. Sige. Ito Ito yan yung bilang 26 yan. Ito yung bilang 27. Ito yung pinaka-latest ngayon. Sige po, para ipakita mo ito kay Hepe kasi naka-diary na siya. Kailangan makuha, madinig namin yung panig niya. Ito po, andyan naman po yung number ko, sir. Ayan. Ito po, pakita ko po. Inyo na po ito lahat. Ayan po, sige po. Yan. Salamat po. Okay mga kaibigan, at maayos naman tayo tinanggap ng police station ng San Miguel, Bulacan PNP at nakausap natin si Desk Officer Police Staff Sergeant Tango at wala si Police Colonel Abilino Protasio, yung kanilang Chief of Police. Ganun pa man ay pinarating na natin ang ating sadya kaugnay sa kinukomplain na illegal gambling sa mga peryahan dito sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Okay, maraming salamat.
Ayan, napanood naman ninyo mga kaibigan ang ating pakikipag-ugnayan sa desk officer ng San Miguel PNP na kung saan ay ang sabi nga ng kanyang tauhan nandiyan daw si Colonel Abilino Protasio, subalit tila pinagtaguan kami nito mga kababayan. Kaya umaasa kami Mayor Mayor Chongson, sir, at kay Colonel Abilino Protasio na kikilos kayo at mag-order ka na, Colonel Protasio, na ipatigil mo lahat ng illegal gambling diyan sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Huwag kang matakot kay Senador Bato de la Rosa dahil ang inyong trabaho ay alinsunod sa Presidential Decree 1602. Nagpapatupad lamang kayo ng batas. Malinaw po yan na illegal gambling yan na kapag ang isang sugal na may content ng pagtaya o involved ng pagtaya ng pera, yan ay illegal gambling. Malinaw po yan. Alam ng mga pulisyan, no? At wala dapat na makapagbigay ng protection dyan. Malinaw po yan. Kaya ito, panoorin natin, Mayor Roderick Johnson, sir, at yung Colonel Abilino Protasio, yung laro ng color game na mga tumataya ay mga kabataan. Yan po si Colonel Abilino Protasio. Close up nga natin yan. Yan, Colonel Close up natin. Yan si Colonel, Chief of Police ng San Miguel PNP. Pag hindi ko kayo kumilos ay yan ay malinaw na negligence sa inyong trabaho bilang mga police officer. Ngayon, panoorin na natin itong pinadala na video sa atin ng mga sugalan dyan sa mga color game at peryahan dyan sa San Miguel, Bulacan. Panoorin natin. Sayang, mag-work sana. Bola tayo sa N, 38, 44. Bola sa N, 6-4. Sayang sayang po, bagamat na perfect, exit pa lang ang 280 sana. Apa, sa ito? Sabi na, pre. 2-8-15. Bola 38, 44 at 74. Okay? Ayan na, sige, balik tayo. Kung sige mawala na, ito na sa Bertubaya sa ay 18. Yan kitang-kita yung paglalaro ng color game na yan. Drop ball. Mayor Johnson, sir, at Colonel Abilino Protasio. Bukod pa po dyan sa bingo, bukod pa po yan. Kumpak ayan ang nasolo naman ni ate, bagamat sa meron kayo naman baso sa akin. Ayan ang baso ulit, sa bagamat nasolo mo. Ayan, Mayor Roderick Johnson, sir, ng San Miguel, Bulacan. At Police Lieutenant Colonel Abilino Protasio, kilos kayo at aksyonan nyo agad yan yung reklamo ng mga tao. Kitang-kita naman yan, Mayor Roderick Johnson, sir, at Police Colonel Abilino Protasio na mga minor de edad na naglalaro ng sugal na color game at drop ball dyan sa peryahan sa may mga barangay dyan sa San Miguel, Bulacan, lalo na sa diyan sa poblasyon, mga kaibigan. So malinaw naman po yan, napanood naman ninyo yung video na yan, kaya inaasahan namin ang inyong gagawing aksyon. Well, speaking of illegal gambling, mga kababayan, isa pa sa natanggap nating reklamo ay itong bukod sa mga peryahan na yan, mayroon pang mga laganap na illegal gambling sa 4 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Itong di umano ay isang hari ng EC2 at Loteng na nagngangalang si alias Jong Ero na may mga operasyon ng illegal
gambling tulad ng Easy2 at itong loteng mga kababayan. Ano ba itong Easy2 mga kababayan? Itong Easy2 ay ito po yung, ayan po si alias yung Ero. Ang Easy2 po ay 2 numero na binubula sa telebisyon ng PCSO. Ito naman pong loteng ay 6 na numero na binubula sa telebisyon na iyan po ay minamanage ng PCSO. Subalit kay alias Jong Ero ay 11 numero ang kanyang pataya at dahil dito ay tumatabo ng milyon-milyong pera si Jong Ero araw-araw sa kanyang operasyon mga kababayan. At ang mabigat pa nga nito ay kaya natin ito tinalakay mga kababayan sapagkat itong loteng ni Jong Ero ay malaki itong kabawasan sa kita ng PCSO mga kababayan. No? Alam natin yung PCSO ay malaking tulong sa ating mga kababayang mahihirap. Dahil ang PCSO, nilalapitan po yan ng mga mahirap, mga hospital bills, mga financial assistance, at dahil dyan, naaagaw ang kita ng gobyerno ng PCSO sa illegal gambling ni Jong Ero. At alam ba ninyo mga kababayan, kung saan-saan ang mga operasyon ng loteng at Easy2 ni Jong Ero ay sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan, na kung saan ang hepe dyan ay si Police Colonel, Lieutenant Colonel Edelmar Albiar mga kababayan, no? Na pinagmamalaki. Pakita natin si Colonel Albiar. Pakita natin. At itong si Colonel Albiar, tayo dito ay nagpadala ng mensahe na siya mismo ay ginagamit ang kanyang pangalan ni alias Jong Ero, na sinasabi nitong sa Ero na ito ay malakas siya kay hepe at nagpaparating siya ng intelihensya sa tanggapan ng opisyal. Hindi ho tayo naniniwala na nagbibigay ito si Jong Ero kay Colonel Albiar ng 25,000 na weekly. Subalit kapag ito'y hindi inaksyonan ni Colonel Albiar, baka maniwala ang taong bayan na nagbibigay nga ito si Jong Ero kay hepe. Dahil bakit tayo nagpadala ng mensahe kay Colonel Albiar pero dedma ang Colonel na hepe ng PNP sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Abay, dapat bilang mga opisyal ng PNP, dapat sugpuin nyo ang illegal gambling, lalong-lalo na ngayon. Mahigpit po ang ating bagong PNP chief na si General Francisco Marbel mga kababayan. Katatapos lamang magkaroon ng turnover ng bagong pamunuan ng pambansang pulisya na dapat siguro itong si Colonel Albiar ay i-relieve na ito. I-relieve na siya ng pamunuan ng PNP Region 3 dahil walang aksyon itong si Colonel Albiar mga kababayan. At hindi lamang yan, nagkalat daw ang mga tupadahan ng manok. Pag sinabing tupadahan, dyan sa barangay Graceville, ang dami daw po dyan. Yan din daw po ay kasosyo si Jong Ero na dapat ipahuli ito ng mga may-ari ng mga sabungan sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan dahil makakabawas ito sa kanilang kita mga kababayan. Kaya kay Colonel Albiar, sir, dapat kumilos ka na at huwag kang pakaangkaang. Pino, iwanan muna natin si Colonel Albiar. Puntahan naman natin ang iba pang bayan na kanyang operasyon ng kanyang illegal gambling na Easy2 at Color Game bago natin ipakita ang pahayag ni Secretary Benhur Abalos at ni Senador Bongo. Puntahan din natin ang bayan ng Santa Maria, Bulacan na kung saan si Jong Ero, no? Ay ang balita natin mga kababayan, may negosyo rin daw itong bato. Gaano katotoo? Abay dapat ito talagang ipinapa-aresto na ito ng PNP. Diyan sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, milyones din daw ang kubransa nito ng kanyang Easy2 at loteng sa kaharian ni Mayor Oming Ramos.
Pakita natin si Mayor Oming Ramos. Ayan po, Mayor, kaibigan, dapat ipatigil mo ang operasyon ng pasugalan ni alias Jong Ero sa iyong bayan at ang iyong chief of police. Sino ba ang chief of police dyan? Ha? Ayan si Colonel, ano pangalan niyan? Eh dapat talaga kay Hepe, ipatigil mo ang pasugalan ni Jong Ero na easy to out color game Major Macario Dulawan, sir, patigil po ninyo yan dahil yan ay malaking kawalan sa kita ng PCSO at malinaw na paglabag sa Presidential Decree 1602. Yan si Colonel, si Major Macario Dulawan Jr. At dumako naman tayo. Dumako tayo sa bayan ng Norsagaray, Bulacan na pinamumunuan ni Mayora Merlin Germar, mga kababayan. Ipinagmamalaki nitong si Jong Ero na nagbibigay ito ng malaking intelensya sa tanggapan ni Mayor Oming Ramos at ni Major Macario Dulawan Jr. Pero hindi tayo naniniwala, no? Dahil alam natin ipapahuli ito ni Mayor Oming Ramos at ni Major Dulawan. Subalit kapag hindi nila ginawa ito, baka maniwala ang taong bayan na tumatanggap nga ang mga opisyal na ito. Ngayon, puntahan naman natin si Mayora Merlin Germar. Nako, kakilala din po natin ito, Mayora. Yang si alias Jong Ero daw ay napakalawak ng kanyang operasyon ng loting at EC2. Diyan sa iyong bayan. Pakikalampag nga ito, Mayora, sa iyong Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Linilin Solomon. Andiyan ba si Major Linilin Solomon? Dapat po, ayan po, babae pong kanilang Chief of Police, Madam, patigilin po ninyo itong operasyon ni Jong Ero na bukod dyan sa illegal gambling. Ang balita natin, may negosyo rin daw itong bato. Dapat ito talagang ikalabuso na ito ng PNP sa ating mahusay at masipag na Provincial Director ng PNP na si Police Colonel Riley Arnido, sir. Bossing, abay dapat ipahuli mong taong ito dahil nagagamit ang pangalan ninyo ng taong ito at ipinagmamalaki nito na lahat ng opisyal ng PNP ay nagbibigay ito ng intelensya kada linggo. I-check yung pagkatao nito, baka ito'y may iba pang negosyo. Colonel Riley Arnido, sir. At kay Mayora Merlin Germar, sir. Ma'am, pahuli po ninyo si Jong Ero at kay Colonel, kay Major Linalin Solomon. Asahan po namin yan. Okay, dumako naman tayo sa bayan ng Pandi, Bulacan, mga kababayan. Sa bayan ng mahusay at masipag na mayor ng Pandi, Bulacan na si Mayor Rico Roque. Napakagaling po nito, kaibigan natin. Mayor, partner, kaibigan, pare. Abay, si Jong Ero, baka hindi mo alam, ang laki-laki ng operation niya dyan sa iyong bayan na isito at loting. Kung kaya tumitiba ang araw ito ng milyon-milyon na kubran sa araw-araw dahil sa kanyang loting at isito. Dahil alam mo yun, itong loting at isito ay talagang tinatangkilik ito ng taong bayan dahil dito mas madaling tumama ikumpara sa PCSO na kanilang tinatayaan, mga kababayan. At dahil naman dyan, ang kanyang Chief of Police, si Police Colonel Ray Apolonio. Colonel Ray Apolonio, sir. Abay, ulihin nyo na po yan, yung illegal gambling ni Mayor ni Jong Ero at tayo nakipag-ugnayan kay Mayor Rico Roque at magaling din talaga ang mama, mga kababayan. Dahil matapos natin iparating sa kanya ang sinasabing illegal gambling ni Jong Ero, ay kaagad na nag-text si Mayor si Mayor Rico Roque at ito ang kanyang sabi sa atin, pahuli mo na lang pare para magkaalaman. Hindi ko siya kilala at alam sa Pandi na pagdating sa ganyan di ko
di ko yan pinapaubra. Kahit nga sabungan di ako nagpa-open. Looting pa ba? Di ba? Ayan ang sabi ni Mayor Rico Roque, mga kababayan. Ibig sabihin, bulag si Mayor Roque. Hindi niya alam, Mayor Roque, sir. Abay, tanungin mo at imbisigan mo si Colonel Ray Apolonio. Bakit hindi mo alam na merong looting si Jong diyan sa Pandi? Abay, dapat talaga itong mamang ito'y hulihin na ito. Tambalita natin, taga Caloocan City ito. Dayuhan pa pala ito sa Bulacan. Sisirain pa nito ang magandang mga programa ng mga chief of police at ng mga mayor dahil sa kanyang illegal gambling. Sus Marisip Santissima. Imbestigahan niyo yung tao na yan dahil untouchable niyan at ginagamit ang pangalan ng mga opisyal ng PNP. Nagdinindrop ang mama. Masyado raw itong ika nga powerful kaya hindi mahuli-huli. Sa mga mayor na aking nabanggit, ipahuli nyo po agad dyan dahil ang programang ito hindi titigil hanggat hindi nyo ipinatitigil, ipinahuhuli ang illegal gambling ni Jong Ero. Ito, panoorin nyo ang pahayag ni Secretary Benhur Abalos laban sa illegal na sugal. Panoorin natin. Si DILG Secretary Benhur Abalos sa patuloy umanong operasyon ng mga iligal na sugal pero masosolusyonan naman daw yan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pulisya. Nakatutok si Cedric Castillo. Kahapon sa press briefing ng Malacanang, nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. Wala pang pahayagang Yan Filipino. mga kababayan, nadinig nyo naman, simpleng-simple lamang. Lahat ng illegal dapat hulihin. Kaya sa ating Provincial Director Riley Arnido, Sir, bossing, utusan mo na mga chief of police mo na ipahulihin nila ang mga illegal na pasugalan ni Jong Ero sa 4 na bayan, sa lungsod ng San Jose del Monte, sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, sa bayan ng Panti, sa bayan ng Norsagaray, Bulacan. Marilaw po yan, nabawal po yan. Yan po ang pahayag ni Secretary Benhur Abalos. Ngayon, panoorin naman natin ang pahayag ni Senador Bongo na kung ayaw ng mayor, ayaw ng pulis, ay talagang walang sugal. Malinaw, hindi po tayo nag-iimbento ng kwento. Ito po sinasabi ng mga opisyal ng gobyerno. Panoorin natin. Ako po, sangayon po ako dyan. Hindi lang po sa pagpatay. Tama po yung one strike policy. Alam nyo, halimbawa sa isang lugar, sa isang syudad, sa isang probinsya, alam nyo kung ayaw ng pulis at ayaw ng mayor, ayaw ng executive, hindi talaga mangyayari yan. Ibig sabihin, maaaring may lulusot, maaaring, halimbawa, sugal. Pag ayaw ni chief of police, ayaw ni mayor, hindi talaga pwede yan. Pag ayaw ng pulis, ayaw ng mayor, itong mga illegal na activities na ito, hindi talaga pwede yan. Diba? So, nasa sa kanila na po yun, nasa otoridad yun kung gusto at ayaw nilang gawin. At yung one strike policy, okay po yun. One strike isang policy. babala po yun na huwag kayong magpalusot sa inyong lugar. Itong pagpamatay ng Bigan. Malinaw, sinasabi ni Senador Bongo kung ayaw ng mayor, ayaw ng chief of police, wala talaga yan. Hindi talaga pwede yan. Ngayon, itong ipinagmamalaki ni alias Jong Ero na sinagbibigay sa tanggapan ng alkalde at sa mga chief of police, ay parang tumutugma doon sa payag ni Senador Bongo na kung ayaw ni mayor, ayaw ni hepe, ay hindi talaga pwede yan. Ngayon, dapat patunayan ng mga mayor na ating nabanggit at ng mga chief of police na kayo hindi tumatanggap ng lagay mula kay alias Jong Ero, patunayan nyo para kami dito ay maniwala at ang taong bayan. Paano na lang yung inyong mga constituent na makapanood ng ating programa, kapag hindi nyo pinatigil ang sugal ni Jong Ero, ay baka maniwala ang taong bayan na kayo tumatanggap. Pero kami dito sa aming tanggapan, sa aming programa, ay hindi kami naniniwala na kayo ay tumatanggap mula kay Jong Ero. Kahit sabihin pa nating illegal gambling, yung
pag-ooperate ni Jong Ero ng kanyang EC2 at loading, mga kababayan. Kaya asahan namin sa mga mayor na ating nabanggit, kay Police Colonel Really Arnido, Sir, sa napakahusay na PD ng Bulacan, ay asahan namin na utusan mo na ang iyong mga chief of police na huliin ito. At kay Colonel Albiar, Sir, nagparating kami ng mensahe sa iyo. Deadma ka lamang, Sir. Ano bang dahilan? Ano ba katotoo na laging nasa opisina mo si alias Jong Ero? Kami, wala tayong personalan, hindi naman tayo magkakilala. Kami dito sa media, sa aming programa, ay mayroong obligasyon na magparating ng mga report na nakakarating sa amin, magparating sa mga kinaukulan, sa PNP, sa mayor. Yan po ang trabaho ng miyembro ng fourth state ng ating republika. Ang media po ay fourth state ng ating republika. Malino po yan, may batas tayo, yung freedom of expression, freedom of speech. Kaya kami dito ay nagsasalita. Walang personalan, trabaho lang. So yan lamang ang ating programa sa hapong ito. Asahan namin na kayo ay aksyon. Hindi titigil kami rito hanggat hindi kayo umaaksyon. Lalo na sa mga mayor na ating nabanggit. Malapit na po ang eleksyon. Muli kaming pupukawin namin ang inyong atensyon at baka yung inyong mga constituent ay malaman nila na kayo ay nagpapabaya sa mga illegal na gawain sa inyong mga bayan. Kaya dapat kilos na, mga busing. Maraming salamat. Ito ang inyong kalatigo, Kamario Batigas. Maraming salamat.